Kasunod ng mega oil price hike, tumaas na rin ang presyo ng bigas at iba pang pagkain. Kapag nagpatuloy pa ang pagmahal ng langis at bilihin, mas hihina pa ang kakayahang gumastos sa mga Pilipino, ayon sa Department of Economy, Planning and Development. Nakatutok si Selema Refran. Sa tindahang ito sa Kamaning Market sa Quezon City, 100 pesos na ang tinaas ng presyo ng kada sako ng bigas. Ngayon, kung bibili sila sa amin dito sa regular na bilihan, kailangan nilang malaki ang budget nila. Kakaunti lang ang budget nila. Meron ng NFA, pero limitado rin ang bigay nila. Pipila pa sila. Sa Trabaho Market sa Maynila, 2 to 5 pesos na ang tinaas ng kada kilo ng bigas. Nadagdagan pa ang taas noong tumaas ang gasolina. At tataas pa po yan. Ang upland vegetables, nagsimula na rin magtaas presyo. Ang bell pepper sa Trabaho Market na dating 80 pesos kada kilo, 150 pesos na ngayon. Sa Kamuning Market, 150 pesos na rin ang presyo per kilo ng carrots mula sa 60 pesos noon. Habang ang galunggong tumaas ng 30 to 40 pesos per kilo. Bukod sa nalalapit na ang Semana Santa, inaasahan na rin tataas ang presyo ng isda dahil sa pagmahal ng petrolyo. Tumaas talaga. Siyempre, expected na yan kasi tumaas yung gasolina. Automatic yan. Siyempre, taasan lahat ng bilihin, lalo na yung kalakot namin. Kaya si Flor, gusto mang mamili ng marami, pinagkasya lang ang budget sa mga kailangan. Hindi natin po alam kung tataas talaga. Kaya ako nung namimili ng katpaparang kakunti lang. Sa pag-aaral ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, kapag nagpatuloy ang pagmahal ng langis, aarangkada lalo ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Lalo nitong mapapahina ang kakayahan nating gumastos. Sa kada 100 pesos ng mga Pilipino, 1 to 3 pesos daw ang posibleng mabawas sa purchasing o buying power, depende sa kung gaano katagal magpapatuloy ang giyera sa gitnang silangan. Pati singil sa kuryente, inaasahang tataas din. Ayon sa isang ekonomista, nasa 6 to 7% ang nakikitang inflation. Ramdam na ramdam yan ang karaniwang Pilipino, kasama ang halos 3 milyong naitalang unemployed o walang trabaho, batay sa labor survey ng Philippine Statistics Authority noong Enero. Ang unang-unang makakaramdam yan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman sobrang naiipon ng mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami niyan. Ayon kay Leiko, kailangang umaksyon agad ang pamahalaan para ibsan ang epekto nito. Tanggalin na agad yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi kung tumataas ang presyo, lalong tataas ang ibabayad ng mga consumer sa value-added tax. Kasabay nito, kailangan rin matiyak na napupunta ang ibibigay na ayuda sa mga tunay na nangangailangan nito. Nauna ng sinertipikang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala sa Kamara para sa emergency powers na magsuspinde o magbabawas ng fuel excise tax. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kung sususpindihin ang oil excise tax, 250 pesos kada buwan ang madaragdag sa bulsa ng pinakamahihirap na mga pamilyang nasa mahigit 14 na milyon. At tataas pa yan sa 420 pesos kung sususpindihin din ang VAT sa langis. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. May kalbaryo na agad ang mga babiyahe ngayong Semana Santa. Tumaas na po kasi ang pamasahe sa mga provincial bus at tiyak na rin daw ang taas pasahe sa jeepney na posibleng i-anunsyo na ng LTFRB sa linggong ito. At mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, kaninang umaga, nagsimula na magtaas ng pasahe yung ilang bus company dito sa PITX na pinahintulutan naman ng LTFRB. Dulot na rin ng serye o yung sunod-sunod na oil price hike. Kaya kanina, yung ilang pasahero dito, nabigla kasi tumalon agad, lumagpas agad ng 100 piso yung itinalon ng presyo ng ilang mga tiket dito. Nagulat ang ilang pasahero nang tumaas na ng halos 200 piso ang binili nilang tiket ng bus kanina papuntang Naga. Kasi 800 lang po siya dati eh. Ngayon 1,050 na siya. Kagulat. Pero hindi naman kasi normal nagtaas yung gasolina ganun talaga.
Nagtanong kami, 800 nung last week. Ngayon mahal na, 1,100, nasa 1,100 na rin. So, nagtaasan daw pamasahe. Oo, taas ng gasolina. Yun din ang sabi sa kabila, nag-ikot muna kami. Sabi ng ilang bus company dito sa PITX, kaninang umaga lang sila nagtaas ng pamasahe. Nagbibilihan na rin daw ngayon ng tiket ang mga uuwi sa probinsya sa Semana Santa. 31, 1 at 2 pa lang po ang fully book. Tapos po yung ibang date, gabi lang ang fully book. Nitong Biyernes, inaprubahan ng LTFRB ang provisional fare increase o pansamantalang taas pasahe sa mga provincial bus at kahapon sinimulang ipatupad. May dagdag na piso sa base fare ng ordinary provincial bus. Walang dagdag sa base fare sa air-conditioned, deluxe at luxury bus. Pero lahat ng uri ng provincial bus, merong provisional fare increase na 30 to 45 centavos kada kilometro. Sabi ng LTFRB, sigurado na ring magtataas ang pasahe sa mga jeep kung magkano iaanunsyo nila sa Martes. We had to make sure na yung ating amount is reasonable para sa ating mga operator na kahit paano makatulong sa gastusin nila. At the same time, hindi ho ganun kalaki na hindi na ho kaya ng ating mananakay. As we also coordinate with other government agencies, yung impact on inflation, ayaw natin magtumaas masyado yung ating mga bilihin dahil sa ating gagawin. Pero ang nais ng piston, dagdag pamasaheng 5 piso. Bakit 5 pesos? Kasi doon sa laki na nga po nung nawawala. Kami ay kumikita pa ng 500 to 600 hanggang 700 sa loob po ng 12 to 18 hours na pamamasada. Sa ngayon po ay halos 300 pesos na, 200 to 300 pesos. Yung po ating nayuwi sa ating pamilya. Kaya't kulang. Ang mga UV Express sa taxi hindi pa kasama sa anunsyo ng taas pasahe sa Martes. 60 pesos na flag down rate ng taxi ang hiling ng Philippine National Taxi Operators Association o PNTOA mula sa kasalukuyang 50 pesos. Sa mga flight, bukas iaanunsyo ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagtapya sa passenger service charges at airport navigation charges sa lahat ng paliparang pinapatakbo ng ahensya para raw mapababa ang operating cost ng mga airline. Sa monitoring ng DOTR, halos dumoble ang presyo ng jet fuel, $188 per barrel ngayong Marso mula sa $90 per barrel noong Pebrero. Hindi pa naglalabas ang Energy Department ng opisyal na estimate ng magiging dagdag presyo sa Martes at ng anunsyo kung pumayag muli ang oil companies na utay-utayin ang dagdag singil. Kaya kanina, pila ulit sa ilang gasolinahan na 80 pesos per liter pa ang presyo ng diesel. Kahit tanghali, pila pa rin yung ibang station kasi walang stock sa iba eh. Wala, hindi makatipid eh. Nakamasada eh. Kaya lang, wala nang kinikita. Kunti na lang. Pia, ang payo ng LTFRB sa mga pasahero, i-verify nyo kung tama yung taas pasahe nung sinakyan yung bus batay doon sa official fare guide na dapat nakapaskil sa loob ng mga bus. Kung meron daw overcharging o sobra-sobra yung taas pasahe, sumbong nyo raw sa LTFRB. Samantala, may ikinakasapu ngayon na transport strike yung ilang grupo ng mga tsoper dahil po sa sunod-sunod na oil price hike. Yan muna ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal.